Basa sa ulan. Kanta mo na. Wala bang umulan lalo. Tayo ay basa dahil sobrang sama ho ng panahon ngayon sa Maynila. Pero gawa ng sabi nga ni Marcos, ipunin ng tubig at gagamitin sa tagtuyot. Kaya okay lang yan. Oy, may nakikita ko sa Facebook, marami nang nag-iipon ng tubig sa terrace, sa kalsada. Sumunod sila kay Pangulong Bongbong Marcos. At least sumusunod ka, diba? Hindi ka suwail sa gobyerno. Parang RJ, ikaw. Hindi ba siya ang mag-iipon, hindi yung mga taong bayan? Wala. Hindi naman. Utos niya kasi yun eh. Hindi naman kasi niya ginawa, kaya taong bayan na gumawa. Anyway, kumusta naman ang natin ngayon? Miyerkules, anong mga balita natin ngayon? Ako, may nabalitaan ako eh. Yung palutang-lutang? Kasi nung nakaraan, may isang isang pinakamalaking drug haul sa isa-isayan ng sa Pilipinas na i-deliver sa checkpoint. Ayun! So ngayon, iba naman. Maulan version. Sa dagat naman. Ang pinagtataka ko lang, bakit sino ba namang tangang drug lord na magtatapon ng ganyang kalaking halaga ng ipinagbabawal na droga sa gitna ng dagat? Yes. Nakakapagtaka lang, no? At doon pa sa lugar kung saan pwedeng mayroong Coast Guard, may mga Navy. Kasi malapit sa shore eh. Mangingisda yung nagsumbong eh. Mangingisda yung nag-report na may palutang-lutang na isang bagay dito. Nung time na yon ay hindi pa alam kung ano. Tsaka ang problema dito, ang daming droga na nahuhuli pero yung wala namang nahuhulog. Walang drug lord, di ba? So, una, may land na, no? Yung dineliver sa airport, ay sa checkpoint. Meron na sa tubig. Sa air na lang, wala, aeroplano. Baka makikita na, oy, umuhulan ng droga. Ang masama pa dyan, talagang hindi nakakagulat kasi yung mga ganitong idea, kasi may kita mo talaga idea to eh. Expected. Talagang scripted eh. No? Kasi sino ba, sabi ko nga sa inyo, sino magsasayang ng 8.8 kung di ako nagkakamali? Billion pesos na droga na ilalagay mo sa dagat, palutang-lutang. Yun ang masaklap doon. At eto pinakamasaklap, walang nahuhuling droga. Ay nga pala, ganito siguro. Kaya ganyan yung sistema dyan. Baka gustong gawin nila na maiba naman. Sa kagustuhan nga nila na tapatan yung war on drug ni Pangulong Duterte noon, gumawa sila ng kakaiba. Yung droga na mismo ang sumusuko sa gobyerno. Pero walang tao. May buhay yung droga, no? Ayun yung malupit dyan. Parang stage talaga eh. Kasi isipin mo naman nilaglag nila dun sa dagat. Tapos, siyempre, kukunin ng mga pulis yan. Walang makakapagturo kung sino yun. Wala, nasa dagat eh. Pero, nakuha pa rin nila. Oo, kung ano pa rin. Kumbaga, achievement pa rin yun. May nasa pa tayo na mga droga. Pero ito lang yan ang mga sindikato, hindi basta-basta yan hindi nila basta-basta bibitawan ang kanilang kontrabando kung hindi pa oras ng kagipitan talaga. Halimbawa, yung life and death na ang usapan, mahuhuli na sila, at saka nila bibitawan yan. Wala naman tayong nakitang enkwentro dyan eh. Walang habulan walang habulan eh. Kasi kung magkakahabulan, saka ko bibitawan yung droga. Ako ba magpapalugi ako? Kung ako isang sindikato, magpapalugi ba ako? Kasi, every peso counts dyan sa mga sindikato na yan. Kaya nga sila nagtitinda ng droga. Gusto nila mabilisan easy money, di ba? Kaya lang, problema dito, yung sinabi mo, dugtungan ko kanina, yung mga nahuhuli, baka yun pa rin naman ang inilalagay doon. Para kunyari, marami tayo na pwedeng mangyari yun. Kasi di naman natin nakikita na kung sinusunog nila. Kasi nakakapagtaka nga dito, may droga tayo nahuhuli, pero wala naman yung suspect. Anong ibig sabihin? Bloodless nga kasi. Gusto. Bloodless. Pero ako, papangalanan ko na. Sino? Kung kanino galing yung droga na yan. Si kanino? Alam ko, ito, mahirap to. Mahirap na pag-amin to, pero talagang papangalanan ko na kung kanino galing yung droga na yan.
kay Aquaman. Sa dagat. Galing sa ilalim, no? Baka ano yun, baka... Pinalutang ni Aquaman. Baka pinalutang ni Aquaman. No? BBM, kunin mo to para may achievement ka sa soda mo. O yan, tinulungan na kita. Malupit, no? Ano kaya yan? Seaweed powder? Seaweed powder no? Ay, naku, baka may laboratory sa ilalim ng dagat. yan, May okay. ganun na tao. Naku, hindi imposible, Kasi iba ang mga thinking ng mga nasa gobyerno ngayon. May bunker nga daw sa loob ng KOJC sa ilalim. Kakaiba eh. O baka mamaya may laboratory na sa ilalim ng tubig. Pero ako naniniwala ako na kaya may mga ganyang palabas gagamitin yan sa SONA. Yun ang Isa yan sa mga tumbok na tumbok. Sa SONA yan. Kasi nalalapit na naman ang SONA ni Mr. Marcos at may mga panibagong yugtong kasinungalingan na naman tayong panibagong matutunghayan sa SONA. Napapansin nyo, di ba? Noong mga nagdaang 3 taon, hindi naman natin sila nakikita na bumababa sa mga ganyan. Nakikita lang natin yan na umano pag may bagyo. Nakasakay sa aeroplano, ikot-ikot dyan sa mga nasa loob ng bagyo. Pero ngayon, pumupunta na sa school. Nagpupukpuk na lang blackboard. Tapos ngayon sa mga nasunuga, sa mga nasalanta, bumababa na siya. Makikita mo. Tapos, Bibigyan naman ng tulong, Ter. Hindi, nakatingin lang siya, nag-observe lang. Supervisor eh. Parang supervisor. Naging engineer na nga siya eh. Naging teacher, naging engineer. Pero pa isa. Ano pa? Parang nutritionist. Yeah, naging nutritionist pa. Kasi sweet daw tayo. Kasi, yun ay magagamit niya na naman sa SONA. Kasi wala pa siyang wala pang achievement sa SONA eh. Kaya medyo nag-iipon siya ngayon na pwede niya sabihin. Kasi lalagpasan niya lagi eh. Lalagpasan niya lagi sa oras yung mga naunang presidente na nag-SONA nagsalita. Di ba nilagpasan niya yung pagsasalita ng PRRD? Ganun ang gusto niya, excuse me. Yung nalalagpasan niya lahat. Tignan mo, yung mga nahuli ni PRRD, ng administrasyon ni PRRD, ng mga droga, nilagpasan niya ngayon. Doble pa. Pero tuwang-tuwa sila doon. Hindi nila alam na parang nakakatawa yun. Kasi pagka marami nahuhuli, ibig sabihin maraming droga talaga. Pag konti nahuhuli, konti droga. Alam naman natin yan, huwag na tayo maglukuhan. Ano pa naman ni Pangulong Duterte, napakahigpit talaga eh. Nagkaubusan na eh kasi natatakot na yung lahat eh. Siyempre, alam ka naman maglabas ka pa. Kaya nga nagkaroon tayo ng parang ang iniisip nga natin dyan, yung iba parang baka magkaturuan. Kaya inuunahan na nila yung mga nasa baba nila. Yes. Lahat yun eh. Gustong ibintang kay kay Pangulong Duterte. Di ba? Oo. At siyempre, alam ka namang ito nga yung sinasabi nila ngayon na kausapin muna yung mga pusher, yung mga adik, kausapin nyo muna. Huwag nyo agad. Paano mo kakausapin kung babariling ka? Di ba? Hindi mo maisip talaga dito sa mga utak nitong mga to eh. Kasi wala naman kasing pakialam. Walang pakialam si Marcos Jr. sa kapulisan dito sa Pilipinas. Wala. Doon nga lang sa Kadete na ina-arbor yung relo niya, di ba? Kasi simbolo ng ano yun eh, na parang... Oras. Katapatan mo, no? At kami ang bayani ng bansa sa likod mo kami. So dapat doon pa lang obvious na. Wala eh. Ano sagot niya? Why should I give it to you? Diba? Magkano ata? 2 million Baka 2 million. Bakit kayo bibigay sa'yo? Diba? Kaya wala talaga eh. Wala talaga silang pakialam. Kaya, eto nga yung droga na pinag-usapan natin palutang-lutang, inuumang na naman nila sa China eh. Laging doon. Laging sa West Philippine Sea. Kasi gustong-gusto talaga nila naawayin ng China eh. May si Bongbong Marcos Jr. eh. May sa China eh. May banta eh. Papalag kami. Pag kami inapi ninyo, papalag kami. Walang hiya. Buti sana kung sila mauuna dyan. Yung iba, mababait naman ng mga Navy na iba. May mga ilan dyan katulad ni Tardiela na uugang-ugang talaga. Tapos iyakin pa naman yun. Iyakin pa naman yun. Baka mamaya. Baka patawag ka sa... Yun ang iyakin na Navy na kilala ko na iyakin. First time, no? Sumbong na sumbong sa Amerikano. Tapos, binibintang sa mga Duterte lahat ng mga nangyayari ngayon dahil sa Duterte. Katulad ng pagkaka-detain ni Pangulong Duterte. At ito,
Kasalukuyang detained ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity. Pero sa kabila nito, pinadalhan pa rin siya ni Pangulong Bongbong Marcos na imbitasyon para dumalo sa kanyang darating na sona. Ayon sa isang political analyst, isa itong malinaw na pang-iinsulto. Si Berhel Parma sa detalye ng balita. Isang anyo ng pang-iinsulto kung ituturing ang ginawang pag-iimbita ng kasalukuyang administrasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa eksklusibong panayam kay Professor Malu Tiquia sa SMNI Radio, sinabi niyang alam naman daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung nasaan ang dating Pangulo, kaya't hindi na dapat ito padalhan ng imbitasyon. Hindi ba yan pang-iinsulto? Aba, ikaw ang nagpadala ka kay PRRD sa Dahig. Padadalhan mo ng imbitasyon? Aywan ko kung aabot siya sa Dahig. Isa pa raw sa malinaw na insulto, ayon kay Tiquia, ay ang ginamit na eroplano ni BBM sa kanyang pinakabagong biyahe patungong Japan. Sinabi ng profesor na ang nasabing eroplano ay siya ring ginamit ng sapilitang isinakay si FPRRD at dinala sa The Hague, Netherlands. So insulto yun. Alam mo, isisingit ko na rin, no? Insulto rin na pumunta ka sa Japan, ginamit mo yung parehong eroplanong pinagamit mo para dalhin si Presidente Duterte. That in itself is proof. Di ba? Na alam mo lahat itong nangyari at yan eroplano na ginagamit ninyo. Ngayong Hulyo 28 ay nakatakdang magsalita si Pangulong Bongbong Marcos sa Sambayanan sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. At nang tanungin si Tiquia kung ano ang inaasahan niya sa SONA ng Pangulo, ito ang kanyang naging sagot. Wala pa kahirap tingnan kung ano yung magiging laman dahil 3 years kang walang linalaman, no? Ito si Verhel Parba, ang inyong citizen correspondent, nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Baliw. Ayun, no? No? May tama talaga sa ulo to, no? Matapos niya ipadala si PRRD doon sa The Hague, tapos iimbitahan mo, sira ulo ka ba? Kita mo na ako, tapos iimbitahan mo, napakalaking insulto talaga nito. Pero hindi ko alam kung, may yung isip pa ba niya, nagtutugma pa ba sa ginagawa niya? Kasi unang-una, no? Hindi dapat nandun si PRRD, no? Hindi dapat nandun. Tapos, ipinanakaw mo, ipinakidnap mo si PRRD. Tapos ngayon, na may gustong tumulong na bansa kay PRRD para kupkupin, makalabas pansamantala doon, gumagawa na naman kayo ng paraan para mapigilan yon. Huwag niyo sasabihin sa amin na wala kayong kinalaman dyan. Kasi wala namang iba na may kagustuhan itong nangyayari sa mga Duterte, kundi kayo din talaga eh. Kaya malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw, itong ginagawa nyo ay pagpapabagsak sa mga Duterte na alam naman ng taong bayan yan. Kaya nga, natatakot itong mga partner sa 2028 election eh. Kaya, lubos-lubusan ang overtime nila para pabagsakin talaga si Vice President Sara Duterte. Pero kahit anong gawin nila, ibig sabihin, 3 taon na nilang ibig pabagsakin si PRRD, si VP Sara Duterte. Pero mananatili na tayo. Mas malakas pa rin. Ngayon, no, partners. Ang hirap ka banding ni Marcos, no? Ang hirap ka banding. Oo. Dahil mo, Marcos, ang hirap mo ka banding. Bukod sa ang hirap mo maging presidente, ang hirap mo ka banding. Biruin mo ikaw nagpadala doon kay Pangulong Duterte sa Daig. Tapos papadalan mo ngayon na imbitasyon para pumunta sa SONA mo. Baliw ka ba? Hindi ito kasi nakakabaliw yung ganyang gawain. Biruin mo ikaw ang dahilan kung bakit nandoon si Pangulong Duterte sa Daig. Ikaw ang presidente ng Pilipinas, so ikaw ang may karapatan na humarang noong panahon na ginigipit si Pangulong Duterte dyan sa airbase, no? So ikaw ang may kapangyarihan na, stop nyo na yan, huwag nyong itutuloy yan. Dahil ako ang masisisi niyan, ako presidente. Yes. So dahil nga, kagustuhan mo yun, kaya nga pinromote mo nga si Torre bilang PNP chief, kaya dahil natuwa ka sa mga ginawa ni Torre kay Pastor at kay Pangulong Duterte, tapos ngayon naman gumawa ka ng sa tutusin para sa akin hindi to insulto sa mga Duterte.
Alam mo kung saan to insulto? Sa kanya. Oo. Sa kanya mismo. Kasi isipin nyo ginagawa niyang tanga yung sarili niya kasi siya na yung dahilan kung bakit nandoon ang ating mahal, ang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas sa daig. Siya mismo ang nagbigay. Kauna-unahang presidente ng Pilipinas na ipinagkalulo sa ibang lahi yung kapwa niya Pilipino. Tapos ngayon magpapadala ka ng imbitasyon para sa SONA mo. Noona, wala namang kwenta yung SONA mo, puro na lang din kasinungalingan, yung mga sasabihin mo diyan. Katulad na nga lang, speaking of kasinungalingan, asan ba yung 5,500 na flood control na sinabi mo nung nakaraang SONA? So ngayon may mga sasabihin ka na naman, hahanapin na naman ng taong bayan, tapos ang isasagot mo na overwhelm lang, 'di ba? So alam mo yung SONA mo na yan, kaya nga ngayon todo acting ka kasi nga una-una wala kang mailalabas sa SONA mo, kundi puro kasinungalingan na naman. At alam naman din natin lahat ng sasabihin mo dyan babalik din yan sa'yo dahil hindi na mismo taong bayan ang naglalabas ng mga kasinungalingan na ginagawa nyo, kundi kayo din mismo. Yeah. Parang RJ. Alam mo, baliw talaga. Ako na sasagot. Baliw talaga yan. Kasi, sige, ano yun natin? Sakyan natin. Siguro, gusto niyang, parang gusto niyang bumawi doon sa mga nagawa niya. Para yung mga Pilipino, tignan niyo naman, bubudulin niya na naman Tignan niyo, kahit na nandun si Pangulong Duterte, pinadalahan pa rin ni Bongbong Marcos ng ng imbitasyon, di ba? Parang pinapalabas niya na mabait pa rin ako. Mabait pa rin ako. Taka, wala akong kinalaman sa... Para gusto niya palabasin. Wala akong kinalaman sa pagpapadala ng guarantee. Kasi pinadalahan ko pa ng Inimbitahan ko pa nga Imbitahan ko pa Oo. So parang ang labas niya, ako na naman yung ako yung mabait dito. Dahil magsusona na ako, gusto ko nandito yung padalahan yung dating Pangulong Duterte kahit na malayo siya. Ngayon, dahil pinadalhan mo na ng invitation yan, baka pwedeng ipauwi mo na. Di ba? Siya, tama yun. Pinadalhan mo ng imbitasyon, dapat ikaw ang magpauwi. Ginamit mo nga yung aeroplano sa Japan Di ba? Ang dami mong tapos may nakita pa nga ako kanina, parang quality check. Quality na Sa droga. talagang titig na titig Good item Good item ewan ko kung bakit ginagawa niya yun. Hindi niya naman trabaho yan. Pero alam niyo mga partner, ang pinaka ko dito ang kay BP Sara dahil ayan ang malakas na mananalo. BP Sara dahil ayan ang malakas na mananalo. Mamong problema talaga. Kumbaga, ang Pilipinas hindi aangat ang ekonomiya dahil dun sa mga problemang naiwan niya. Ngayon, magiging tingin ng taong bayan dun sa uupong presidente, for example si BP Sara, wala ka palang, hindi mo pala kayang gawin yung mga problema ng Pilipino Ang problema ng Pilipinas, yung utang ng Pilipinas, hindi mo pala kayang bayaran So parang ang iniisip ko dito, plan B niya to, na pahirapan yung susunod na presidente. Yung susunod na presidente, pinsan niya Ayun nga kung hindi kung hindi makapasok kasi yun ang gusto nila mangyari. Pinsan niya, tapos susunod, pamilya ulit nila. Oo. Kaya gusto nilang tibagin ang mga Duterte at kung sino pang Pero budol talaga ito Ang lakas ng trip. Pero kung ako kay Pangulong Duterte, tatanggapin ko. Tatanggapin ko yung invitation. Tinanggap ko yung invitation, pantay din mo ako, palabasin mo ako dito. Yun ang gagawin ko. Pero wala budol talaga to. Sabi nga ni BP Sara Duterte, ano sabi ni BP Sara Duterte? Hallmark of a scammer. Si Marcos Jr. Ito, basahin ko lang idugtong natin dito. Sabi, may video ata tayo nito May buwelta si Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos siyang tawaging pro-China ng punong ehekutibo. Jason Robrico, magbabalita.
nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko. Where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Yan ang tanong ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pahayag ng Pangulo na ang mga Duterte umano ay pro-China. Matatandaan na kwinestyon ng bise ang naging desisyon ni Marcos na payagan ang pagde-deploy ng Typhoon missiles ng Estados Unidos sa bansa. Isang hakbang na ani ay lalo lamang nagpapalala sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ngayon, pinagpapaliwanag ni VP Sara si Marcos sa mga Pilipino kung papaano ipatutupad dito ang independent foreign policy na itinakda ng konstitusyon. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Hindi ikinaila ni VP Sara na may mga hamon sa relasyon ng Pilipinas at China lalo na kaugnay ng Arbitral Tribunal ruling sa West Philippine Sea. Ngunit ang tanong niya, bakit tila kampi naman ang administrasyon sa Amerika? Kumaga, may problema tayo sa China. So bakit tayo kampi sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad as a country. Huwag yung parang magtago ka sa saya ng iyong nanay. Hindi. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Yun. Binigyang din ng Vice Presidente na dapat panatilihin ng Pilipinas ang maayos na ugnayan hindi lamang sa iisang bansa kundi sa buong pandaigdigang komunidad. Kaugnay naman sa pangamba ng mga Pilipino na baka matulad ang bansa sa Qatar matapos inatake ng Iran ang mga airbase ng Amerika sa nasabing bansa, ito ang tugon ng Vice. Desisyon niya ng Presidente kung isasali niya ang ating bansa sa giyera, which I think is a very, very bad idea. Kasi kung nakikita ninyo ngayon, this is a war of supremacy and domination. This is a war of supremacy and domination. And in this war, you need money and power, which the Philippines doesn't have at the moment. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Yun. Okay. Alam mo, etong si... Tugtong pa rin ito eh. Wala, ang lakas talaga ng trip eh. Sasabihan ka, porque hindi niya masolusyonan yung problema, siyempre, Papasok. ipapaling nila yan doon sa dating namumuno na which is sasabihin nila ay pro-China. Si PRRD hindi naman naging pro-China eh. Yung China, malaki lang na itulong sa atin, kaya tayo doon lumalapit. Kaya natin sila kinakausap dahil malaking bagay ang naitulong ng China sa pag-unlad ng Pilipinas. Tama. Kung wala yung China dati, magagawa ba ni Pangulong Duterte yung mga infrastructure project? Kung wala yung Japan, magagawa ba ng Pilipinas? Hindi. Hindi lang tayo sa China. So tayo, dikit din tayo sa Japan. Bakit hindi sila nagagalit na tayo ay dikit sa Japan? Dahil nga, masama ang tingin nila sa China. At gustong idamay ang mga Duterte sa sama ng pagtingin nila, madamay yung mga tao na magalit sa mga Duterte. Walang pro-China dito. Kahit kami, hindi kami pro-China, mahal natin ang Pilipinas. Kaya kung sino dapat ang makakatulong sa Pilipinas, nandoon ang leaning natin. Hindi tayo kumakampi, kundi may pakinabang tayo doon sa bansa na yon. And vice versa, nakikinabang din sila sa atin. Hindi po pwedeng sila lang makikinabang sa atin na makikinabang katulad ng Amerika. Diba? Nananakikinabang sila dito sa atin sa pamamagitan ng mga EDCA sites na hindi naman sila nagbabayad. Ano kapalit nun? Wala naman sila binibigay sa atin eh. Bibigyan mga tayo ng armas na mga luma. Tapos babayaran din natin. Loan, utang. So wala naman sila na itulong.
And example, very clear example, noong pandemic, yung Amerika hindi tayo binibigyan ng vaccine. Ang China, ang pinakauna nagbigay sa atin ng vaccine, libre pa. So, nasaan ang doon, ang mga China natin doon? Nakatulong sa atin kaya kinakaibigan natin. At ulitin natin, mga kapatid, friends to all, enemy to none. Yun po ang sinasabi ni PRRD. Kaya lahat ng nation na mapapakinabangan tayo, napapakinabangan natin, kakampi natin. May pakinabang tayo eh. Di ba? Mga partners. Para sa akin, mas okay pa yung Alin? maging pro-China ka. Dapat nga eh, di ba? Kesa maging pro-NPA ka. Yun Ayan. yan. Ayun ang masaklap doon. Pro-NPA. Ayun yung isa sa mga masaklap na ng gobyerno ngayon. Kasi ako, mas gugustuhin ko nang matawag akong pro-China kaysa pro-NPA. Yan. Obvious naman ngayon na puro mga NPA yung pinapanigan ni Marcos Jr. Yes. Puro mga makakaliwa na dati ay yung mga yan ay pinuksana ni Pangulong Duterte, di ba? So, mas nakakahiya yun. At obvious naman ngayon, tingnan nyo, yung iba dyan, nagbubuo pa ng grupo dyan sa loob ng gobyerno. Nakaupo pa bilang congressman yung iba. Di ba? So, ang pinakamasaklap pa dito, convicted pa, pero dahil napapakinabangan nga ni Marcos Jr., yung mga makakaliwa na yan, Nasa laya. kaya malaya. Ngayon, kung ang sumbat man ni Marcos ay si BP Sara ay pro-China, ay mas okay na siguro yun kaysa maging pro-NPA ka. At yung about naman dun sa gera, naku po, Marcos, magtitigil ka nga. Di mo nga masolusyonan yung bigas dito na 20 pesos sa Pilipinas, tapos papasok ka pa sa gera. Diba? Wag mo nang bigyan. Ang sakit na nga ng ulo namin sa mga pinaggagawa mo dito eh. Dadagdagan mo na naman. wag ganon ha. Sabi ko sa'yo, ang hirap mo talaga kabanding kung ano-ano pumapasok sa utak mo eh. Biruin mo, yung tubig, ipunin, gagamitin sa tagtuyot. Yung droga, pinalutang nyo sa dagat. Tapos ngayon gusto mo sumali sa gera. Ang dami ng gutom ng mga Pilipino dito, hindi mo masolusyonan yan pa kaya. Parang RJ. Ang sinasabi nga dyan ni Anticlear, hindi daw, ang Duterte daw pro-China. Pero si Bongbong Marcos daw pro-Pilipino. So kung pro-Pilipino ka, bakit mo pinayagan na magkaroon ng EDCA site dyan sa Pilipinas? Bakit mo pinayagan na madala si PRRD doon sa tama. Pilipino ko pala eh. Ang ang kinakatakot ko dito, naalala niyo yung ang nangyari dito sa Iran at Israel, 'di ba? Pumagitna na si Trump. Tapos parang nagkagulo ulit yung Iran. Yung missile doon sa kung di ako Qatar ba? Parang gano'n, parang Qatar. Basta sa parang dahil kakampi kayo ng US, yun yung titirahin namin, dadalihin namin. Ngayon, sa atin ngayon, ang China, baka pag nagkaroon ng gera, dahil kakampi kayo ng US, madamay. uunahin namin kayo. Kasi may mga EDCA site dyan sa bansa nyo. Ayun ang mahirap kasi yung hindi ka sa gera, hindi laging tapang, hindi laging ako, siga ako, kaya ko yan, hindi pwede. Dapat gamitin mo rin yung utak mo, hindi lang puro salita, hindi lang puro puro angas. Dapat pag-isipan mo rin yung mga bagay na gagawin mo o yung para matalo yung kalaban, hindi dahil, for example, hindi tayo madami. 'Di ba? Paano mo ngayon matatalo yung maraming mong kalaban? Dahil ba sa tapang? Hindi. Hindi sa tapang. Gagamitan mo ng utak. Ang nagiging problema kasi walang utak eh. Nalusaw ata. Oo. Kaya Kaya hindi makapag-isip ng maayos, mga partner. Lagi kasing puyat eh. Hindi natutulog. Kaya hindi nakakapag-isip ng maayos eh. Tsaka yung panahon kasi ni Pangulong Duterte, sinusumbat nga nila na pro-China ang mga Duterte. Nung mga panahon na yung utak kasi ginamit ni Pangulong Duterte. Tsaka ano bang naitulong ng Amerika dito sa atin para mas
para mas dumepende ka sa Amerika. Meron. Yung Jones Breed. Hindi, meron pa. Ano pa? Yung nagkakaroon ng lahi ang mga Pilipino. Yun. Naging tisoy ang mga Pilipino Tisoy. pagka nalay. Tsaka yung speaking of yung sa bridge na yan, no? George Bridge. 2 point, parang Miles. gagawin nilang tourist spot. Tourist spot. Oo. Alam niyo yan, isa na naman sa pangbubudol nila yan. Isipin niyo maigi. Magkakaroon ng bilyon na pondo yan. Tapos, para saan? Diba? Para sa bulsa na naman nila. Malamang. Una-una, hindi naman may tuturing na tourist spot yan. Kagapiranggot lang yun. Kagaya sinabi ni Vice President Sara Duterte, di ba? Na kung magkakaroon man, dapat katulad nung sa ibang bansa. Hindi yung ganyang kaliit, ganyang grabe talaga alam mo yung etong magpinsan na to si Martin Romualdez tsaka si Marcos. Talagang billionaire mindset eh. Puro pakabig kayo no. Biro niyo pati yung naisipan pa nila yan na kuhanan nila ng malamang sa malamang lalaanan nila ng pondo yan. Hindi ako magkakamali. Lalo, syempre. May sinasabi silang sira. Tingnan mo, bilyones na naman ng tawag dito, ang pondo niyang tulay na yan. Kung sona nga, umabot ng 20 million, pagkain pa lang. no? Yan pa kaya. Tapos yung pagkain daw dun putyo-putyo lang. Sa sona. Sona niya. Ang laki. Hindi kasi kasi ang pinaka-special kasi doon yung pulburon. Ayun. Kaya mahal. Kaya mas mahal po, sanggala. Alam kung ano yung pinakamahal doon, pulburon pala talaga no? Sa bagay, Imported kasi yun. Imported kasi. Sa atin, ang kaya lang natin, yung Goldilocks. Sila, yung mga matitindi. Budol nga talaga. Ituloy ko to kanina. Idugtong natin dito itong sinabi ni VP Sara Duterte, hallmark of a scammer. So, ibig sabihin, sinasabihan niya si Marcos na scammer. Basahin ko lang na maiksi. VP Sara calls out BBM for his conflicting statements and failure to deliver on campaign promises, tagging his pattern of behavior the hallmark of a scammer. Sabi niya dito, si Bongbong Marcos daw ay hindi nagtutugma-tugma yung sinasabi. Katulad na lang halimbawa, noong sinabi niya, pinangako niya, noong kampanyahan, hindi naman niya tinupad. So, paulit-ulit siya na nagbibigay ng hindi nagtutugmang mga statement na parang lumalabas tuloy na wala talaga siyang alam. Kasi ikaw, pag inulit mo, pagka nagko-contradict yung sinasabi mo, ibig sabihin, wala sa loob mo yung sinasabi mo, hindi mo pinag-iisipan. Makapagsalita ka lang. Yun ang nangyayari dito. Parang hallmark of a scammer. Kasi yung budol, sabi ni VP Sara Duterte, sa English, ang budol ay scam. So, scammer pala talaga si Bongbong Marcos Jr. Ayan, mababasa nyo sa screen partner yung sinabi, statement ni VP Sara Duterte. At makikita natin dyan. Matatawa ka dito. Bakit may multo sa likod? Scammer nga eh. Ganyan ang mga tingin ng scammer. May scammer. Oo. Ayan he gives conflicting statements. Yung baga nagbabanggaan, magsasalita siya ngayon ng iba, tapos yung sinabi niya ngayon, bukas babasagin niya. Parang gano'n ang nangyayari. Scammer talaga no? Scammer talaga. Saka, ang dami ng pang-scam ni Marcos na ginawa. Una-una pa lang yung sa ICC daw, hindi niya papasukin dito sa Pilipinas. Pero ginawa niya. Ano pa ba? Ang dami niyang pang-scam na ginawa dito. Yung sa bigas, Flood control project, control, lahat na. yung sa impeachment, Yan. diba? So, ang dami. Kaya nga talaga, siya na si Mr. Scammer. Ano daw sabi ni Pipi sa hallmark of scammer. Siya yung parang simbolo ng mga scammer si Bongbong Marcos scammer Jr. sa Pilipinas Oo nga Ang tawag ko nga dyan, President Scammer. Ayun, President Scammer, tumpak na tumpak. Pero, President Scammer. pero tungkol dyan, aba-aba natin. Ito, binatikos ni VP Sara, Vice President Sara Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa ginawang photo op sa mga nasabat na sinunog na droga kamakailan. Giit ng bise, hindi ito trabaho ng isang Pangulo. Samantala, inilarawan naman ang VP Sara sa kalusuyang kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Marcos at si Jason Rubrico sa balita.
2 araw na sunod-sunod ang naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kampanya ng kanyang administrasyon na tinatawag na umano'y bloodless drug war. Nitong Lunes, personal na ininspeksyon ni Marcos ang mga nakumpiskang iligal na droga sa Philippine Drug Enforcement Agency National Headquarters sa Diliman, Quezon City. Kinabukasan Martes, pinangunahan naman niya ang pagsusunog ng mahigit 1,530 kilos ng iligal na droga sa isang waste management facility sa Capas, Tarlac. Ngunit binatikos ito ni VP Sara at iginiit na hindi trabaho ng Pangulo ang pagpapapicture sa mga nasabat at sinunog na droga. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng hindi yan trabaho hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Sa gitna ng panayam, napabuntong hininga si VP Sara na sinabing bunga ito ng kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Kaugnay nito, sinabi rin ni VP Sara na hindi pa maaaring husgahan ngayon ang tagumpay ng kampanya kontra droga, lalo na kung bloodless nga ba ito gaya ng sinasabi ng Pangulo. It remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, no? So let us judge that bloodless drug war by the end of his term kung successful siya o hindi. At nang muling tanungin kung dadalo siya sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Marcos, ito ang diretsong sagot ng bise. Of course not. Bakit ako attend ng Una na ring sinabi ni VP Sara na wala siyang nakikitang makabuluhang mensahe mula sa Pangulo na makatutulong sa bayan, kaya mas pipiliin niya na makiisa sa mga Filipino community sa mismong araw ng SONA. Nagbigay naman ng 3 salita ang bise upang ilarawan ang kasalukuyang kalagayan ng bansa sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. The state of the nation is dire, it is sad, and for me personally, it is frustrating. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. So ayun mga partners, noong una naging karpentero to naging teacher, tapos naging engineer, yan chemist naman siya. Mga drugs naman yung inaano niya Wala raw, no? Ang dami talagang profession nito ni Mr. President no? So sobrang dami, wala siya nagagawa. So regarding dito sa mga nasabat na droga, this means that napakaraming droga sa Pilipinas, no? Ito na nasabat, ito yung nasabat. Paano yung hindi nasabat? Baka mas marami pa dyan. Baka or mas konti. Hindi natin alam. Pero ibig sabihin, nangangahulugan lang na maraming droga sa Pilipinas. Pero ito ba ay tagumpay? Tagumpay ito na nakasabat, hindi nakahuli. Kasi kusang lumapit kusang lumapit yung mga droga sa otoridad sa pamamagitan ng isang mangingisda. Nagsumbong, nag-report, may lumulutang-lutang doon na kung anong bagay, tapos siyempre pupunta ng mga otoridad dyan ngayon. Pero ang isang katagumpayan ay kung yung katulad ng sinasabi ni VP Sara Duterte na yung mamamayan ba maganda ang buhay, yung mamamayan ba ay ligtas ngayon, na makikita natin hindi. Kasi ang daming droga sa labas, ang daming addict sa labas, at kahit saan ka pumunta, natatakot na naman sila na lumabas na madaling araw, natatakot na naman sila umuwi na madaling araw, natatakot sila para sa kanilang mga anak. Kasi ngayon, dalawa kalaban mo It's either mabiktima na mga gumagamit ng droga ang iyong anak or yung anak mismo ang mabiktima ng droga. Kaya ito, na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ay malamang sa alamang for the SONA na naman ito. At yung regarding dun sa SONA, sabi ni VP Sara Duterte, of course not. Hindi ako plastic para pumunta ako doon. Anong gagawin ko doon? Pupunta ako doon para gumawa ng eksena? Hindi. Pupunta ako doon, hindi naman ako papalakpak. Hindi ako katulad ni Risa Ontiveros na pupunta sa SONA ng isang hindi naman niya kaalyado. Tapos siya lang yung mag-isang tao na hindi papalakpak doon. Siyempre, mga nandun, mga kampi yun nagmukha siyang tanga doon. Mga partner. Tsaka may tuturing na kaplastikan talaga.
Alam niyo na panaginipan ko yung ano yan. Tayo naman tayo. Panaginipan ko yung droga na yan. Kasi isipin niyo maigi Doon kasi sa panaginip ko, lumalabas doon na si Marcos or may kilala si Marcos na pinaka tulak ng droga sa Pilipinas na pinoprotektahan niya dito sa bansa natin. Kaya kung magano tayo, kung iisipin niyo maigi, bakit puro droga lang nahuhuli, walang drug lord. Tapos ito pa isa. Pinapangalagaan ng administrasyong Marcos yung mga NPA, di ba? So dumadami sila ng dumadami. So ganyan din yung mga kapulisan din natin, bumalik na naman sa dating gawain ng mga kidnap, di ba? So talagang may isip mo na hindi kaya talagang pinoprotektahan ni Marcos Jr. yung mga drug lord sa Pilipinas. Kasi ang tagal niya na, 3 years na siya, ni isa wala tayong nakitang nahuling drug lord. Meron yung driver. Hanggang ngayon, wala na. Laki-laki ng tao, pero di na natin makita. Wala na. Diba? So, anong nangyari doon? May mga sinasabi pa nga sila noon, CCTV. Asan na rin yung mga CCTV footage na yon, yung nangyari sa Alitagtag, kung di ako nagkakamali, Alitagtag, Batangas, diba? Na sinuko first time sa kasaysayan ng Pilipinas na ang Shabu na yung lumapit sa pulis. Sa checkpoint pa dinaan. No, so doon pa lang makakapag-isip ka na talagang hindi kaya talagang etong mismong Pangulo ng bansang Pilipinas ang protector ng mga drug lord dito sa Pilipinas. Pero panaginip yan Panaginip to Kasi kung isipin nyo maigi yung panahon ni Pangulong Duterte, may nahuhuling droga, may nahuhuling drug lord. Yan. May mga, yun nga lang, ang masama doon, may mga namamatay. Hindi rin naman natin kagustuhan yun. Kagustuhan nila yun Kaya kung bakit nangyari sa kanila yun, tapos ngayon, sa panahon ni Marcos, puro lang droga. Yung mga drug lord na yun, gagawa lang ng gagawa yan So, ibig sabihin, kung ikaw ay kahit sabihin na natin na makahuli ka ng 1 trillion pesos na halaga ng droga, hindi mo pa rin maituturing na achievement yan kasi nga, hindi mo nahuhuli yung pinakagumagawa niyan. Yes, tama. Hindi mag-i-stop kung ano lang kung puro droga lang ang huhulihin. Dapat ang hulihin niya yung mga gumagawa ng droga. Di ba? No. At mapansin nyo, mga partner, pagdating dito sa droga, siya, hands-on. Oo. No? Talagang... Pinatawa mo ako dun di ba? Kasi makikita mo, okay yan tabi nyo yan para sa akin Hindi, joke lang. Joke lang yan Pero pagdating dun sa yung alam nyo na yun sa akin tapos nakatingin pa siya dun sa habang tinatakpan yung susunugin, di ba? Sayang yun Pero hands-on siya pagdating dyan sa mga sa droga. Napansin mo, lagi siya andun Oo, pagka marami. Pagka marami, tapos piruin mo, may tarpaulin kagad yung floating Floating yun? Nakalagay? Floating drugs. May tarpaulin agad. May tarpaulin agad napansin mo yun. Nakalapag kagad, floating shabu. Ang bilis Ang bilis, tapos hands-on, photo ops, ang daming galamay. Baka nakahanda na yung poster, pre. Oo nga Siyempre, alam na nila. Uy, anong tawag natin dyan? Okay. Ano tawag? Floating drugs to. Okay. Sige, tarpaulin natin para photo ops ulit. Diba? Pero, pagdating doon sa mga Pilipino na naiipit ng gera dyan sa ibang bansa, sa Israel at Iran, wala kang pakialam. Diba? Yun. Tama. Sa mga droga dito, inuuna mo yung mga droga. Sa bagay, wala akong ibig sabihin pero inuuna mo yung mga droga kaysa dun sa mga kababayan natin na naiipit. Yun ang nangangailangan ng tulong. Yun ang kailangan ng emergency. Diba? Nangangailangan ng emergency, pumunta ka ng Japan. Imbis na ang gawin mo, ipadala mo yung sasakyan natin doon na kahit walang kagaya nung ginagawa ni Pangulong Duterte. Pumupunta mismo doon yung eroplano para kunin yung mga Pilipino kahit walang sakay. Ganun sana ang gagawin mo. Hindi yung kung ano-anong pinag-iintindi mo. Kasi buhay ng mga Pilipino ang nakataya dyan. Diba?
buhay. Kaya yung mga pamilya nila dito, alalang-alala na kasi parang yung gobyerno natin, walang pakialam sa kanila. Yan nga. Unang-una, sila ang sila ang parang ang tinatawag natin ng mga bagong bayani. Yes. Malaki ang pakinabang niyang mga Pilipino na nasa ibang bansa para sa ating ekonomiya. Ngayon, bagsak ang ekonomiya, tapos kung ano-ano pang sinasabi niya patungkol dyan sa ang angas-angas niya, pagdating dyan sa papalagan niya. Ang magiging problema kasi dyan sa gera na yan, yung langis, diba? Bagsak talaga lahat hindi ko alam kung anong nang mangyayari sa atin hanggat nandito to si Marcos. Yan nga ang problema natin. Kasi, parang wala tayong ulo. Sabi nga natin, narinig ko, parang tayong headless chicken na hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Para rin tayo ng bangkang walang timon. Kasi tingnan mo, 3 taon na, halos parang wala pang direksyon na pinupuntahan yung bansa natin. At ang unang indikasyon ng isang bansa ay mahirap ay yung umaalis yung umaalis yung mga locals, yung mga citizenship ng bansa ng Pilipinas. Marami nag-OFW. Maraming nangangamuhan sa ibang bansa. So, ibig sabihin, hindi maganda ekonomiya sa Pilipinas. At pinatunayan yan mismo ni John Vic Remulla. Kasi sa isang speech sa HSMA, parang summit June 19, speaking before hotel professionals and tourism executives. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, sabi niya dito, I truly believe that we have a beautiful country. Totoo naman yun. Napakaganda ng bansa natin. And we have the best people, hospitality, all over the world. But why are foreign tourists not coming here? I have to admit, it is our fault. It is a government's fault. It is Interior Secretary's fault. So siya inaamin niya, marunong umamin. Umaamin talaga siya na may pagkukulang naman talaga kasalanan ng gobyerno. Tuloy natin. People do not want to come to the country because they don't feel safe. They are afraid. There is a Zionism and all the bad news that goes on here. And the political atmosphere and killing seems an ordinary activity. So, people become afraid, he added. So, bukod sa umaalis, yung mga kababayan natin, OFW, yung mga banyaga naman na magbabakasyon sa atin, natatakot dahil sabi nga mismo, nasa quote nito ni John Vic Remulla, they don't feel safe. No? And even the investors not going to the Philippines, not coming to the Philippines dahil napakataas na kuryente. Malalang kriminalidad, mahinang internet, at yung korupsyon. Yun ang number 1 na nagpapabagsak sa bansang Pilipinas. Kaya itong nangyayari na sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, dahil yung pera na dapat sana ay pinapakinabangan ng taong bayan, pinapakinabangan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng turismo, ng Department of Tourism, napupunta sa wala at napupunta sa ayuda, sa AIX and all that. Wala napapakinabangan mga Pilipino. Iyak ang buong Pilipinas. Jay. Totoo yung sinabi mo, no, maganda ang bansang Pilipinas. Sila lang naman sumira dito Sila yung nagpagulo, sila yung kasi. So, ibig sabihin, inaamin pala ni Remulla na mali si Claire, si Auntie Claire. Malamang, Kasi, di ba, dininay ni Auntie Claire na magulo ang Pilipinas. Hindi daw, nabawasan daw ang krimen. Nasargo silang lahat niya. So, ibig sabihin, dito, umamin si Remulla na talagang tumindi lalo ang krimen sa bansang Pilipinas. Kamakailan lang, di ba, nasa top 2 at top 3, kung di ako nagkakamali, ang Pilipinas sa pinakamataas na krimen dito sa buong Asia. Hindi naman Pilipinas. Quezon, Maynila. Oo, Quezon tsaka Maynila. Pero ganun pa rin yun, no? Pilipinas pa rin. Pilipinas pa rin. Nakapasok, hindi lang isa, 2 beses. So, doon pa lang, una-una, kasi biruin nyo ito, ilang beses ko na ito sinabi, pinakamalaking krimen na ginawa ng Administrasyong Marcos ay yung ginawa nila sa KOJC. Yes. Yung pinakamalaking krimen na ginawa nila sa kasaysayan ng Pilipinas dahil kung mga panahon nga noon, nagkakaroon ng gera, sakupan, pero never ginawa na bastusin mo ang isang reliyon.
So para sa akin, napakalaking krimen na ginawa nila, yung ginawa nila sa KOJC. At pinamunuan mismo pa ng Administrasyong Marcos. Bakit? Ibig mo ba naman, nung ginawa ni Torian, pinarangalan siya bilang PNP chief ngayon. So ibig sabihin na naging masaya si Marcos Jr. sa nangyari dyan sa KOJC na yan. At talagang maituturing mong napakalaking krimen yan kasi involved lahat dyan, kababaihan, kabataan, pati mga matatanda, at may namatay pa. Yan. So yan yung pinakamalala dyan. At ang pinakamalala pa dyan, relihiyon yan. Hindi yan basta-bastang compound. Hindi yan basta-bastang tirahan. No, yan yung pinaka tinatawag na kung ikaw ay gumagalang sa kapwa mo, mas galangin mo yan dahil Yes. ano yan. Talagang matatawag Sacred na place yan eh. na banal na lugar, no. So doon pa lang isang malaking krimen na yan eh. Kaya itong sinasabi ni Remulla dito, at may binanggit pa nga to si Remulla na pangarap niya or gusto niyang gawin na manguna ang Pilipinas sa Asia na pinakaligtas. Dapat. So paano mo gagawin yun kung ang mismong presidente ayaw gawin yun? Yun ang problema. Diba? Kasi lahat ng kaguluhan nagmula kay Marcos eh. Ginawa sa KOJC, kay Pastor, hanggang ginawa sa impeachment, kay Vice President Sara Duterte, ginawa kay Pangulong Duterte at dinala sa daig. Lahat yan, iisang pinanggalingan yan kay Marcos. Yeah. So paano mo may sasagawa yung kagustuhan mo na maging tahimik or pinakaligtas na lugar ang bansang Pilipinas kung yung mismong presidente na sinusunod mo, yun yung nagpapasimula ng gulo rito. Yun lang. Parang RJ. Maganda naman talaga ang Pilipinas. Kasi maraming ang alam mo yung mga foreigner gusto nang manirahan dito. 'Di ba? Nag-aasawa silang Pinay. So maganda talaga ang Pilipinas. Ngayon, kung halimbawa ako nandun sa bansa namin kasi taga-Italy ako eh. Sana Oo. all. Wow, Italy. Oy, taga Ilocos siya, Itang Ilocano. Italiano eh. Kumbaga, halimbawa, ibang bansa tapos nababalitaan ko yung nangyayari. Biruin mo na lang yung ginawa nila kay Pangulong Duterte na pagpapadala dun. Mahirap na yun. Pero yung ano nga siguro isipin mo na lang na yung dating Pangulo nga nagawa nilang ipadala o ganunin, paano pa kaming mga dayuhan? Correct. Di ba? Kaya mag-iisip talaga yung mga yan. At ang dami pa ngang nagiging problema dyan. Pero yung mga vlogger nga, di ba? Na mga foreign ginogoyo nung mga nagta-tricycle. Di ba? Dadayain sa sasabihin 50 tapos nanghihingi ng 500. Ito yung mga bagay na na maliliit lang kung iisipin mo. Simple lang, pero kailangan ng malaking solusyon. Yes. Simpleng bagay pero yung impact, malaki nagiging impact kasi sa mga kung walang turismo, talo tayo. Sayang ang ganda ng Pilipinas at ginawa ni Pangulong Duterte noon na pinaganda ang Pilipinas, especially Boracay. Yan. 'Di ba? Walang ibang gumawa niyan kasi medyo medyo dali yung political career mo pag tinrabaho mo yung Boracay. Pero ginawa niya, wala siyang pakialam kung anong mangyari, basta papagandahin ko yan. Sino nakinabang, di ba? Tao pa rin. Tao pa rin. Tayo, pumupunta tayo doon. Ang ganda ng Boracay. Wala na yung mga bar nandun malapit sa Wala na. Wala na. Tapos, alam mo kung bakit galit na galit pala si Manny kay Pangulong Duterte? Yung mansion na dyan, yung resort na pinag-ibaan ni PRRD. yun. Kaya naman. Ang ganda ng makala, ang ginawa ni Manny Pacquiao, yung mga bato doon, pinaglalagyan semento, nandun nakaibabaw yung resort niya sa mga bato. Tapos naggawa siya ng hagdan, na semento, sinira niya yung walikasan. Yun. Parang nagbayad siya ata doon eh. Tapos, nasayang pa yung ginastos. Actually, patapos na yun eh. Patapos na yung resort. Tapos, biglang pinatigil ni PRRD habang naglilinis doon sa ibang parte ng Boracay, naispatan ngayon sa bandang dulo yung ni Manny Pacquiao na lumabag sa batas. Kaya, yun, galit na galit siya kay Pangulong Duterte. Kasi hindi biro, bilyon na siguro gastos. Hindi, ayun ang ayun ang talaga kay Pangulong Duterte. Pero yun mo, kahit sino ka,
Diba? Pag lumabag ka sa batas, lumabag ka sa batas. Kahit siya mismo kung ako, lumabag ako sa batas, litisin niyo ako. Pero sa Pilipinas, hindi nga doon sa dahig. Yan ang problema may nakausap tayo na isang mataas na nakakilala natin. Sabi nga, meron daw batas dyan sa Netherlands na pagdating ng 80 years old, pinapalaya na nila. So, ibig sabihin, si PRRD dapat dinahulong doon. Oo nga ayun ang nakakapagtaka. Kasi 80, more than 80 na si PRRD, 81 na Bakit? 80. Bakit hindi pa rin, kung may batas dyan, bakit hindi pa rin pinapakawalan? Baka Pero ako alam ko kasagutan dyan. Kasi ang dahig kasi na yan, ang ICC na yan, yan talaga ang pinakakuta ng mga NPA noon pa man. Yan ang pinaka-source nila. Oo, kaya kung matatandaan nyo si Joma Sison, hinihingi natin na maibalik dito sa Pilipinas para dito niya pagdusahan yung ginawa niyang kasalanan, hindi nila binibigay. Oo, kasi kailangan nila Oo, kaya nga ganung kalakas na lang ang mga NPA doon. Kaya ganyan ang ginagawa kay Pangulong Duterte. Yun na nga. Kaya nga yan ang ginawa ni Marcos. Diba sabi ko nga sa inyo kanina, mas okay na maging pro-China kaysa sa maging pro-NPA. Kasi ang administrasyong Marcos ngayon, pro-NPA yan kasi yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, may tuturing mo na pro-NPA sila kasi ba't mo ibibigay ang isang pinaka-the best na presidente na naging kalaban ng mga NPA sa NPA. Sa mismong NPA, doon pa lang malinaw na malinaw. Sinasabi nga ni Marcos na pro-China si BP Sara, siya naman pro-NPA. Ayun ang problema natin. Pero patungkol pa rin diyan sa ICC kinundi na ng isang international law expert ang proseso ng International Criminal Court na umunay nagpapakulong ng akusado kahit wala pang penal na finding ng probable cause. Si MJ Mondihar sa report. Hiniling ng Office of the Prosecutor sa ICC na ibasura ang apela ni dating Pangulo Rodrigo Duterte para sa pansamantalang paglaya. Ayon sa prosecution, posibleng tumakas raw ang akusado, pigilan ang investigasyon at impluwensyahan ng mga testigo. Ang mosyon ay pirmado ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Niang. Pero para kay dating presidential spokesman Harry Roque, mahina ang batayan ng prosekusyon para pagkaita ng pansamantalang kalayaan si Duterte. Ano ba naman magagawa pa ng 80 anyos on his own? Hindi nga kaya maglaba at magluto para sa sarili niya Tatakas pa, no? Gate niya, walang sapat na rason para hindi sumunod ang dating Pangulo sa mga kondisyon ng korte habang nasa proseso pa ang pagdinig. At syempre, yung mga pagbibisita, limitado lamang sa mga close members of the family at inoobserbahan pa, binabantayan pa, pinakikinggan pa. So paano siya magpaplano ng pagtatakas niya, no? Ayon sa panuntunan ng ICC, nagsisimula ang proseso sa preliminary examination kung saan tinitingnan kung may batayan ba ang reklamo. Kung may sapat na impormasyon, susunod ang proper investigation. Kapag may probable cause, maglalabas ang arrest warrant at sisimulan ang arrest at surrender. Pagkatapos ito, isasagawa ang pre-trial hearing para suriin kung sapat ang ebidensya upang ituloy ang trial. Sa dulo ng paglilitis, maglalabas ng judgment at maaari pang umapila kung kinakailangan. Hindi po yan makatarungan. Bakit? Hindi pa naman nagkakasala, hindi pa napapatunayan na nagkasala akusado. Nakatakda pa ang confirmation of charges hearing sa kaso ng FPRD sa September 23 ngayong taon, 6 na buwan pagkatapos itong madetene sa The Hague noong buwan ng Marso. Ulitin ko po yung confirmation of charges, doon pa lang magsisimula ang proseso na magbigay ng ebidensya para malaman ng hukuman kung merong probable cause. Meanwhile, nakakulong na si Tatay Digong na 6 na buwan. At itong Hulyo nga, 4 na buwan na siyang nakakulong. More than 100 days na. So hindi po talaga makatarungan yung sistema na pinapatupad ng ICC. Kulong ka muna bago pa mapatunayan kung merong probable cause. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SB9 News. Yun ang problema mga partner. Dito kasi sa Pilipinas, napapansin natin, halimbawa, dyan sa EDSA na lang, hindi ko naman nilalahat ng mga MMDA. Kapag hinuli ka, na alam mo naman na wala kang kasalanan, nangangatwiran ka, hindi, mag-file ka na lang
or mag-contest ka na lang, pumunta ka na lang sa opisina, doon ka na lang magreklamo. Pero alam mo sa sarili mo na wala ka namang kasalanan, di ba? Ganun ang nangyayari. Wala kang laban, sila otoridad eh. Ikaw, pag sinabihan ka, lumabag ka, wala kang magagawa eh. Magko-contest ka na lang. Ito din, ang gobyerno ng Pilipinas, yung mga droga daw na palutang-lutang dyan sa West Philippine Sea, itinuturo na naman sa China na wala namang ebidensya. Etong si Pastor Kibuloy, ipinakulong, wala namang kasalanan. Ang nangyayari kasi dito, kulong ka muna or kulong ka muna bago imbestiga. No, huli muna bago imbestiga. Baliktad eh. Kumbaga, kahit alam mo sa sarili mo na nasa tama ka, wala kang magagawa eh. Kasi pagka ginusto nila na pagtripan ka, kunin ka, or babagsakin ka, gagawa't-gagawa talaga sila ng paraan. Pastor Kibuloy, wala namang kaso eh. Wala pa namang kaso. Kinulong. Si PRRD, wala namang warrant of arrest. Dinala sa daig. Actually, si Pastor Kibuloy nga eh, wala naman siyang warrant of arrest, nakapangalan sa iba eh. At saka sa ibang lugar, sa Pasig pa naka-address. So, bakit nila hinuli? So, baliktad talaga yung nangyayari ngayon. Wala sa hulog. Hindi ko alam kung bakit wala sa hulog. At yung gumagawa ng mali at labag sa batas, yun pa, ang nabibigyan ng papremyo, nagiging PNP chief pa nga. Yung iba? Oh. So, pero, eto real talk lang. Sa panahong ito, pag gumawa ka ng mabuti, marami kang makakaaway. Pero pag gumawa ka ng masama, katulad nila, ligtas ka. Marami ka pang pera. Yan. Oo, secure pa pamilya mo. Magkakampi yung isang hindi natawag na iisang bituka. Yan. Nilang lahat. Isang bituka, mga halang. Kaya katulad na lang din sa administrasyon, di ba? So, malaya yung mga politiko dyan na mangurap kasi nga, kurap din yung leader. So, yung sinasabi ko na iisang bituka sila. Alam mo, yung sa ICC na yan, yung dapat nga, di ba, nasa batas naman na kapag 80 ka na, dapat nakalaya ka na dyan. So, malamang sa malamang ako, naniniwala ako, pinuponduhan tong ACC na to. Para dyan kay Pangulong Duterte. At dyan papasok yung 4.5 billion pesos na confidential fund ng Office of the President. Ayan, na hindi pinag-uusapan ngayon, no? Kasi isipin nyo, isa kang presidente at meron kang confidential fund na nagkakahalaga ng 4.5 billion. Saan mo gagamitin yun? Yan nga eh. So, maaaring pwede mong gamitin, katulad na lang yan, yung mga pagpapalakad sa ginawa nyo sa kay OJC, ginawa nyo kay Pastor, yan. Ginawa nyo kay Pangulong Duterte, ginagawa nyo kay tawag dito, kay BP Sara sa impeachment, at lalo na yan ngayon, na bakit nasa batas naman na kapag 80 years old na pwede nang palayain yung tao. So bakit hanggang ngayon nananatili dyan? At bukod doon sa alam namin na yan ay isa sa pinaka malaking or malakas na kakampi ng mga makakaliwa, yung ICC na yan, talagang medyo may duda tayo na ito ay pinuponduhan ng gobyernong administrasyong Marcos. Naniniwala ako dyan, talaga kasi biruin nyo, sa dinami-daming pera na nawawala. Tapos wala naman tayong makitang proyektong natatapos. May punto ka. Ang dami-daming mga funds na hanggang ngayon na hindi pa rin natin matukoy, wala silang sagot. Kung saan napunta. Sa 2025 national budget na nagkakahalaga ng 241 billion, nawala. Yung ginto na ibinenta na wala naman dapat, hindi mo naman dapat ibebenta yon. Hanggang ngayon, saan na napunta yun? Nawala. Yan ang problema. So, alam nyo, yung mga perang nawawala na yan, ang masaklap pa dito, ang laki pa ng utang natin. Diba? Yung perang mga nawawala na yan, hindi kaya yan yung pinangpupondo ng administrasyon para dyan sa mga anti-Duterte na yan. Kasi sa tutusin, hindi lang galit eh. Talagang may pera din talagang involved dito. Hindi lang, katulad na lang yan, si Dilima, diba? Si Espinosa, sino pa ba yung mga galit dyan? Si Trillanes.
Hindi hindi lang porket galit ako kay Duterte kaya kaya kinakalabang ko. Hindi, may ano rin talaga diyan. May perang napapakinabangan niyang mga yan. Kaya talagang masipag sila na usigin ng mga Duterte. Ayun. So, tama yun. May ano ka doon, may punto ka doon. Pero, ang fact is, pag ikaw ay miyembro ng ICC, magbibigay ka ng pera sa kanila. Hundreds of millions of dollars. Baka nga hindi nga lang millions eh. Yun, magbibigay ka sa kanila. Kaya nga tayo umalis dyan. Kasi wala namang kwento yung ICC talaga na yan. Ayan, Jay. Ano nga yan eh. Kaya nga, alam nyo, hindi talaga yan, papahirapan talaga nila si Pangulong Duterte na makaalis dyan. Kasi nga, yung ICC na yan, kung malaki pa lang natatanggap nila, dun sa mga membro nila, talagang, pag-i-stayin nila dyan si Pangulong Duterte. Kasi nga, di ba, sabi nga ni Harry Roque, bubuwagin na nga yung ICC dahil nga dun sa mga kaso o yung mga pending case na wala naman silang nililitis. Puro lang sila kaso. Nakabingwit sila ng malaking isda. Which is si Pangulong Duterte nga. Kaya parang eto na yung pag-asa nila o eto na yung alas nila para mag-stay pa yung ICC na yan. Kaya nga, sa tingin ko talagang papahirapan talaga si Pangulong Duterte na makaalis. Ewan natin kung anong gagawin ng mga legal team niya. Pero, alam niyo may ano pa rin may awa pa rin naman ng Diyos. Kaya, dasal-dasal lang. Pagdasal natin si Pangulong Duterte. At, bilog ang mundo, iikot din yan. Partners. Tsaka ngayon, kauna-unahan din sa bansang Pilipinas na talagang mas kinampihan ng administrasyon yung mga NPA na yan. Tsaka nakakalungkot lang din, kasi ilang dekada silang binaboy ng mga yan. Yung pamilyang Marcos, nakakalungkot kasi kung sino pa yung mga bumaboy sa kanila ng ilang dekada, sila pa yung naging kakampi ngayon. Tropa na nila, no? Pero kung sino yung mga taong ibinalik sila para patunayan nila na mali yung mga sinasabi sa kanila noon, yun pa yung kanilang ginipit katulad ng mga Duterte, di ba? Na dapat pagkakataon na sana to ni Marcos Jr. na ituwid lahat ng bintang sa kanya ng mga makakaliwa, ng mga dilawan, pero ang nangyari hindi. Mas dinagdagan niya pa ang kahihiyan ng pamilya nila at ang pinakamasakit pa doon, kung sino pa yung talagang kakampi nila, yun pa yung ginigipit nila. Kaya yun, tama yung sinabi ni Pareng RJ na masipagdasal at suportahan pa natin ang mga Duterte. Okay, last message ko. Mga partner, mga Banateros, nagtataka siguro silang lahat kung bakit nawala na yung natin. Banateros page. Oo, Banateros. Wag na tayo magtaka sa gobyernong to dahil ginuguro na naman talaga. At kaya nga mga kababayan, mga partners, mga Banateros, yung bago nating FB page, i-share nyo para mas maraming makapanood ulit. Kasi tatrabahuhin talaga nila ng tatrabahuhin yan kasi nakikita nila na talagang pinaglalaban natin yung dapat ipaglaban. Wala na naman ba? Wala na naman. Hindi gagawa ulit kami ng bago. Ayan, meron na tayo. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.